Hi guys, for today's video, gagawin natin ng comparison ang NS160 at Gixxer 155. Meron kasing request sa comment section si Sir Lance. Shoutout nga pala sa'yo Sir Lance, no? So simulan na natin. Sa mga sumusubaybay sa channel ko, no, alam nyo naman, Gixxer user tayo. Pero syempre, tatanggalin naman natin yung bias. I'll try my best na maging objective. Kasi bago ko binili yung Gixxer guys, syempre, gaya ng nakararami, no, tinitingnan natin yung ibang mga motor na nasa price range niya, yung ka-segment niya, di ba? Nakapagbasa naman din ako ng konti tungkol sa NS160, no? So, simulan natin sa mga advantages ng NS160 over Gixxer 155. So, number 1 na advantage. Mas mataas ng konti yung CC, 160. Si Gixxer, 155 lang. Tapos, 4 valve siya. Yun. So, pagdating sa top end power, lamang ng konti ito si Bajaj Rouser NS160. Tapos meron siyang additional na oil cooling system. Si Gixxer ay air cool lang talaga. And meron pa siyang kickstart. Yun. Ano pa ba? Yung ano niya, yung frame, ang frame ng NS160 para sa akin lang naman mas maporma kasi naka perimeter frame siya. Parang yun yung ginamit sa MT-15 at Yamaha XSR. Tsaka yung mga high displacement, kung papansinin nyo, naka perimeter frame kasi mas maganda daw handling nun. Pero hindi ko naman masyado napipil yun. Siguro yung mga nagkakarera. Kasi pag dinadala ko naman sa Marilaki si Gixxer na naka-backbone, wala namang problema. Pero mas mahal yata yun, yung frame na yun. Kaya yung MT-15 ang taas ng niya, presyon layo. Kahit nasa 155cc. Nasa 150cc segment siya. Ano pa bang advantage ng NS160? Yung price niya. Medyo mas mura siya ng konti. Si Gixxer kasi nasa 100 plus. Yun naman, nasa 98 or hindi ko na alam kasi yung niya current price. Pero noon wala pa siyang 100k. Si Gixxer nung nabili ko nasa 100 plus na. Ngayon nga 3,900 na yata si Gixxer. Ayun. So ano pa ba? Yung handlebar, siguro kanya-kanya na lang tayong preference, no? Bali subjective na to. Yung handlebar ng NS160 ay clip-on. Yung iba kasi ganun ang gusto. Si Gixxer kasi yung naked lang na straight na tube. Ayun, yung clip-on kasi parang ganyan yung sa sports bike. So, iba yan yung gusto. So, para sa iba siguro advantage yun. Ano pa ba? So, parang ayun lang yung nakikita kong advantage niya. Dako naman tayo sa advantage ni Gixxer 155 over Rouser NS 160. Simulan natin sa headlight. Ang headlight ni Gixxer at saka taillight LED na. At napakaliwanag niya. Kahit stock lang, wala kang auxiliary light, papalag na siya. Si NS160 bulb type pa rin. Ayun. Tapos sa instrument panel, si Gixxer meron siyang gear indicator. Si NS160 wala. Ngayon sasabihin ng iba, no, hindi man importante yun.
Pag marunong ka na kasi, oo, hindi na siya importante. Hindi mo na siya tinitingnan. Pero kung beginner ka, importante sa'yo yun. Lalo na itong Gixxer at saka NS160, mga pang beginner bike talaga to. Ito yung mga ano bibilhin mo pag gusto mong matuto mag-manual. Ganyan. Para siyang learner's bike, para siyang gateway bike papunta sa high displacement na mga motor. So kung beginner ka, tapos walang gear indicator, kawawa naman. Medyo may hirapan, manghuhula siya. Lalo na ang pagcambio nito, 1 down, 2 up. Tapos minsan mahirap pa hanapin yung neutral. Ayun yung problema doon. Ano pa ba? Yung gulong. Ang gulong ni Gixxer sa likod ay mas makapal. Stock to stock, 140 by 60 si Gixxer. Si NS Rouser 160 ay 130 lang yata. Yun, so lamang si Gixxer doon. So ano pa ba? Siyempre yung yung brand, no? Siyempre hindi naman natin maikakaila na siyempre Suzuki, Japanese brand. Established na yung reliability niyan. Wala naman ng debate. Japanese bike, Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, yung reliability niyan talaga namang subok na. 'Di ba? Tapos yung mga piyesa, mas available. Si Gixxer kasi nauna na siya sa market. 2014 pa lang may Gixxer na. Si NS160, 2018 yata yan or 2017 na-release sa Pilipinas. Sa India siguro matagal na rin, pero dito sa Pilipinas mas bago-bago siya. So yung availability ng pyesa, mas marami siguro to si Gixxer. Ayun, tapos mas marami akong nakikitang kasa ng Suzuki kaysa dun sa Bajaj. Hindi ko alam kung saan sila nagpapagab. Sa Motor Trade lang yata. Bihira ako makakita ng Kawasaki Bajaj na na kasa. Ayun, so kaya ako nag-Gixxer. Kasi malapit sa akin yung mga dealership nito. Madaling magpa-ayos if ever na magka-problema. So, ayun lang guys. Pareho namang maganda yung motor. Nasa preference na lang natin yan, no? Ang importante na lang bilhin mo kung ano yung maganda para sa'yo. Kung ano yung gusto ng puso mo. Kasi at the end of the day, ikaw naman din yung gagastos. Tsaka, ikaw yung gagamit. Ganun na naman yung kasimple guys, no? So, paano hanggang dito na lang. Thanks for watching and see you on my next video.